you feel? Let's talk about it here. I'm your field reporter Orion Descasalio, and this is Field Talk. Coughing, chest tightness, wheezing, and breathlessness. These are the common symptoms of asthma. It usually triggers from tobacco smoke and outside air pollution. Today, we're going to have an interview with Ms. Camille Alvarez, 18 years old, as she shares her experiences having this kind of respiratory disease. So, yung first question ko, kailan mo nalaman na may asthma? Kinder ako, 5 years old. Bakit mo nalaman na, paano siya nag-start? Nagkaroon ako ng primary complex, which is talagang severe na pagkukubo every night. Tapos nag-decide yung parents ko na ipa-check up ako. Tapos nung nag-check up ako, maliban sa na-discover nga na may primary complex ako, doon na nakita na may asthma ako. May history ba sa family niyo kaya sa tingin mo, namano mo yung pamilya? Oo, pwede kasi yung lola ko, pero parang kapatid siya ng lola ko, may asthma siya, and then yung kapatid ng tatay ko may asthma. Pero nung talagang baby pa ako or bata, wala naman talaga. So sabi niya nga, baka ang nag-trigger daw talaga is pollution. Kasi mabiyahe-biyahe ako dati sa school. Pag ina-atake ka, ano yung nararamdaman mo? Parang pagod na yung katawan ko, tapos may whistle. Talagang, pag yung hinga kasi hindi ka lang makihina, normal naman yung na-experience sa ibang tao pag sobrang takbo, ganyan. Ako, alam kong asthma na talaga siya kapag may tumutunog na sa loob ng whistle. Kapag ba na-asthma ka, may nag-ibang sakit na nag-auswag? For example, lalagitan ka, or minsan Before ubo, as in talagang mga 1 week na ubo. Minsan pakiramdam ko, kumakati lang yung lalamunan ko hanggang sa ubo na siya, hanggang sa iba na yung tunog ng ubo ko, tapos asthma. Pero yung lagnat, ano yung mga nag-trigger mo? Sobrang pagod. It's pwedeng sobrang pagod. Sobrang yung physical activity ko. Or sobrang ang saya-saya ko ng buong araw. Yung tawa ko ng tawa. Pero talagang hihikain ako pag kagabi. Ano yung mga ginagawa mo? Ano ginagawa ko na nakakagal naman? Nanahimik ako. Dapat sa side lang ako. Tapos, inhale, exhale. Tapos, meron naman kasi akong inhaler. Kay daddy ko naman siyang dala. For example, hindi mo dala yung inhaler. Ano yung natin? Ano yung ginagawa ko? Nanahimik lang talaga ako. Tapos, Kusa namang, oo, minsan kusa. Pero nakakatakot. Ano ba? Wala pa namang nangyari na na-atake ako na wala yung inhaler. Madalasan talaga, laging may bako. maliban sa inhaler, ano yung iba-ibang medications or medicine na tinitake ka? Yung nebulizer talaga, yung pang seryosong atake na. Tapos, syempre gamot, Ventolin, mga salbutamol. Kapag may mga na-atake ka, kailan ka inatake ng worst? Sobrang beses na ako na hospital, pero pinatatulian ako Elementary, parang grade 6 or grade 5, na ang sabi sa akin parang konti na lang, mapapagod daw yung lungs ko. Parang ganun yung, parang hindi siya scientific na explanation, pero yun yung natatandaan kong sabi ng doktor. So, feeling ko yun yung pinakamalaga. ano mga pinagbabawal? For example, food. Actually, wala kasi akong doktor na pang-asma talaga. Na ngayon, pwede ako yung nag-check pag hinog ako. Wala naman. Yung iba bawal ng chicken ako, wala naman. Wala. Yung last ka na inatake? Last? Feeling ko itong February. Kasi nagkaroon kami ng activity. Tapos sayaw, tapos nagpipintura ako, swimming amoy ng pintura. Tapos yun, pero hindi naman siya malala. Parang isang gabi lang. Tapos kinabukasan, balik na ako. So, ano yung best advice mo para sa mga ibang Kasi ako, na-discover na may asthma ako. Parang feeling ko, in-isolate ako ni mama sa mga taong ma-activity. Parang, di ba, naging student ako sa isang school na wala masyadong extracurricular. Ako, may mga kaibigan naman ako ngayong college na na-discover ko, sila naman, in-engage lalo sa pag-prepare ng saxophone, sa swimming. Tapos mas magaling, parang mas mabilis silang, parang, hindi na ganun kalala yung ina-atake sila ng asthma. So feeling ko, hindi ko yung i-advise
advice ko, hindi based on my experience, based on sa mga observation ko sa ibang tao, na mag-engage, lalo nilang i-exercise yung sarili nila, tapos food, tamang pagkain. Kasi feeling ko, kunwari, masyadong taba, kunwari, mataas yung cholesterol, ganyan, mahirapan kang mag-exercise. So, kumbaga, yung asthma, magiging pangalawang sakit siya from sa ibang sakit. So, yun siguro, exercise lang lagi. Tapos, kain lang. Yun ang feeling ko yung pinaka-best talaga na gamot sa asthma. Tsaka prayers, di ba? Lalo kung talagang malala, yun naman talaga. Thank you! It greatly affects more than 300 million people all over the world. Did you know that some famous personalities have asthma? These are the former President of the United States, Bill Clinton, John F. Kennedy, and Theodore Roosevelt. The musician and pianist Ludwig van Beethoven, and the two-time Academy Award-winning actress Elizabeth Taylor, the Filipino Flash, Juanito Donaire, and the king of comedy, Dolphy. You can actually control asthma by walking towards healthy lifestyle. Eat balanced diet, exercise and be active, nutritious foods such as vegetable and fruits. Don't forget to smile. And just always be positive. Always remember, live life to the fullest. Again, this is your field reporter, Arlen Blas Basalio, here in Field Talk. Back to studio.